Kaya alam nyo, mga kapatid, yung paglilingkod sa Diyos, dapat ang i-offer mo, walang kapintasan. Ano ba ibig sabihin ng walang kapintasan? The best. Diba? Pag ihahandog natin ang paglilingkod sa Diyos, kailangan yung walang kapintasan. The best. Aawit ka sa Diyos, gawin mo na. Do it the best way you can do it. Diba? Umawit kayong may biyaya sa inyong mga puso sa Diyos. Ang sabi ni Pablo. The best that you can do. Pag ihahandog mo sa Diyos. Maawit mo the best way you can. Hindi naman pinag-uusapan kung maganda ang boses mo o kaya ikaw ay disintonado ka. Basta yun the best. Pag alam mo na kasi, practice, nagiging perfect yung iyong ginagawa pag lagi ka nagpa-practice. Ganun na ibig ko sabihin, mga kapatid. Ang paglilingkod sa Diyos, maghahandog ka, yung walang kapintasan. Ihandog mo yung awit, kung pwede, walang kapintasan. Siya may salita nun eh. Pag maghahandog ka, yung walang kapintasan. Hindi ko naman inimbento yun, mga kapatid. Nasa Biblia yun. Kaya, if you are offering it to God, you have a choice. But, the choice must be the best. Kung maghahandog ka, yung pinaka-the best. Kaya nga yung mga magulang nung araw yung anak na panganay, which is the beginning of thy strength, sabi ng Biblia, ang pasimula ng iyong lakas. Yun ang ihahandog mo sa Diyos. Yung panganay na nagbubukas ng bahay, bata na lalaki, wala ring kapintasan. Bawa, panganay na anak mo, niwe, bungi, bulag, may luslos, bawal ihandog sa Diyos yun. Ihahandog mo sa Diyos yung anak mong panganay na walang kapintasan, lalaki. Hindi mo napapakinabangan yon. Dedicated na sa Diyos yun. Gagawin na yung saserdote. Maglilingkod na yun sa templo. Hindi na uuwi sa'yo yun. Yan. Ganun ang batas sa Israel nung araw. Kaya panganay, kasi yun ang the best, presumably, sa lahat ng anak mo, yun ang pinanggalingan ng lakas mo. Doon ka malakas na malakas. Panganay yun eh. Maintindihan nyo, mga kapatid? Kaya, ang modo ng paglilingkod sa Diyos, the best. Ganun lagi, mga kapatid. Pag-awit, pagkakatipon, pagpapasalamat, pakikisama, give it your best. Di ba? Sa pagdadala ng pamilya, bigay mo yung best. The best. Not the better, but the best. Sa pakikisama sa asawa, bigay mo yung the best. Lalabhan mo yung karsunsilyo ng asawa mo, bago mo ikulay, lababad mo muna sa Ariel para walang mantsa. Di ba? Give him the best. Nakita mo yung kwelyo, para pag kasi nakita ng asawa mo, the best yung ginagawa mo, gusto ka man palitan, makukonsiyensya yun. Bawa, umaalembong sa kanya yung sekretarya niya. Naamoy mo, mabango. Naalala mo, mahal na mahal ako ni Mrs., hindi ko magagawa ito. Tamo? Deterrent yun eh. Tama, mga kapatid, o hindi? Lalo na may aral ang asawa mo, may aral. Kahit walang nakakakita, hindi ka lulukohin nun. Kasi, binigay mo sa kanya yung the best eh. Sa pagpapalaki sa anak. The best din. Diba? Pero above all, ang pinakamahalaga, yung mai-offer natin sa Diyos ang paglilingkod na the best.